Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Kamara at Senado ukol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanilang huling session, dinefer ng House of Representatives ang pagtanggap sa articles of impeachment kasabay ng pagpapadala ng clarificatory question sa Senado. Iginiit din nila na wasto at constitutional ang pag-usad ng impeachment sa lower house. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Dinefer ng House of Representatives ang pagtanggap sa articles of impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga napagkasunduan ng 19th Congress sa kanilang huling session bago mag-adjourn noong Miyerkules. Nilalaman ng House Resolution No. 2346 ang kanila ring pag-certify na sumunod sa saligang batas ang impeachment laban sa bise. Batay dito, ang impeachment proceeding sa lower chamber noong February 5 ay naaayon sa konstitusyon, sa House Rules of Procedure at sa lahat ng applicable jurisprudence. Nasunod umano nila ang 1-year ban on impeachment cases. Sagot ito ng Kamara sa Senado. Martes ng gabi kasi nang bulabugin ng mga senador ang bansa nang mag-convene sila bilang impeachment court. Suot-suot ang kanilang crimson robes, 18 senators ang bumoto pabor sa pag-remand ng articles of impeachment pabalik sa lower chamber. 5 naman ang tumutol. Kasunod ng House Resolution No. 2346, inihain naman ni Deputy Majority Leader Ino D. ang pagpaliban sa pagtanggap ng articles of impeachment hanggat hindi pa sinasagot ng Senado ang clarificatory queries ng House Panel of Prosecutors. Una nang sinabi ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na confused ang prosecution panel sa naging kautusan ng Senado dahil kanila nang binigyang diin na alinsunod sa 1987 Constitution ang impeachment. Sa huling update, wala pang natatanggap na pleading mula sa House of Representatives ang Senado. Giit pa nga ni Senate President Cheese Escudero na siya ring presiding judge ng impeachment court, hindi dapat idinadaan sa press conference o social media ang anumang impeachment-related concerns. Kahapon, pinatutsadahan ni Senator-elect Tito Soto ang impeachment court. Hindi man naging direkta kung para kanino, pero ayon kay Soto, hindi kailangan maging abogado para mag-preside sa isang collegial body. Dapat lang anyang sinusunod ang saligang batas na naiintindihan naman ng isang mamamayan. Bago ito ay kinastigo niya ang naging desisyon ng impeachment court na i-remand ang articles of impeachment sa Kamara. Tanging ang defense o prosecution counsels lang umano ang pwedeng maghain ng motion at hindi ang isang senator judge. Dagdag pa niya, tanging pagtatanong at panghihingi ng kalinawan lang ang maaaring gawin ng senator judges. Para sa Weekend Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.